Hello, Cancer! Salamat sa pagbisita at maligayang pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Cancer. Ito po ay para sa buwan ng Disyembre. Kunin nyo lamang po ang nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Ngunit naniniwala ako na meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito, maaaring sa mensahe ng iisang card o maaari rin na sa oracle card sa dulo ang siyang makaka-relate tayo. Subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang paglabas ng mga bagong video. Maaaring nandun ang kasagutan na ating hinahanap. Pero gayon pa man, kung hindi pa rin makarelate, okay lang yan. Marami namang tarot readers around. Panoorin nyo rin yung content nila. Ano yan, back and forth tayo, isip ng isip, hindi mapanatag ang kalooban, hindi makatulog sa isang bagay na bumabagabag sa atin. Parang meron ka sigurong pinagsisihan, may ginawa ka in the most recent past na parang nilet go mo na. Maaari ding you have cut your losses, meron kang, kung may business ka, may tinanggal sa trabaho o meron kang tinanggal na investment, nagpundar most recently pero parang na-realize mo na wala namang balik, so tinanggal mo na siya. Towards 2025, gusto mo ng bagong ano ba, fresh mindset, ganyan. So, kailangan mo, so tinanggal mo siya, no? Pero, parang push and pull ka sa panatag na yung loob mo, buti na lang tinanggal ko. Two, parang ba't ko nga ba tinanggal yun? Parang may pagsisisi ng very, very light sa ginawang desisyon in the most recent past. Merong bagay na bumabagabag sa'yo, Cancer. At maaaring ito ay sa isang proyekto na iyong ininvestan o isang proyekto na iyong pinaglaanan ng panahon ng matagal-tagal at maaaring ito ay nag-cause ng burnout, pagod o hindi sleepless nights sa iyo. Meron kang may tao sa paligid mo na fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Malaki ang impluwensya nito sa iyong mga pagdedesisyon. At pwede rin na ito ang tao na parang bumoka sa'yo para mag-invest. Pwede rin na ikaw ito, yung willpower and drive mo to achieve your goals. Malakas, Cancer. Malakas ang iyong paniniwala na mairaraos mo o magiging successful ka sa proyekto na iyong tatahakin. Pwede din na ikaw yan, naghahanap ka siguro ng investor, o pwede din na, halimbawa, dalawa yung businesses mo, yung isa nilet go mo na. So ngayon, full force ka ngayon sa paghanap ng investor sa natitira mo pang business. Pero pwede rin na towards 2025, ikaw ay may matinding pagpaplano. Meron kang malupitang project ganyan na isa sa katuparan. O gusto mo, nais mong maisa katuparan pagdating ng 2025. Ngayong Disyembre, maaaring darating ka na doon sa point na parang kumbaga isipin mo hindi na ako bata. Kailangan ko na maglay low. Pero dahil December pa lang, medyo napapaisip ka, tama ba yung decision ko na maglay low? Kaya ko pa naman. Yung ganon, yung push and pull nga. Hindi pa totally decidido. I mean, decidido na. Pero part of you parang pinag-iisipan mo, tama ba yung ginawa ko? Tama ba na ganun yung gawin ko? Kasi meron pang fire within you na gusto mong gusto mo mag-push forward, gusto mo mabilis ang movement. Gusto mo, halimbawa, may goal ka na Q1 ng 2025 ay this amount na yung na-earn mo, revenue mo. Pero, alam mo na may kaakibat siya na energy investment at nakakapagod. Yung thought pa lang of doing it, medyo nakakapagod. Karamihan sa inyo siguro dahil Disyembre, buong collective merong judgment. Ito yung pag-iisip, nasa na ba ako sa part ng buhay ko, ano bang kailangan gawin, ano ang pwede kong i-achieve ng 2025, magpapahinga ba ako o magpa-pursue ng aking goals. Nasaan part na ako in my life, ano yung mga nagawa ko mabuti in the past, ano yung mga kailangan ko ipagpatuloy, ano yung mga natutunan ko. Siguro dahil December, kaya madalas lumabas tong card na to, judgment. Pagpaplano for what's ahead,
pagpaplano, pwedeng ipagpapatuloy ang nasimulan na, pwede ding ititigil ang nasimulan to cut your losses, or pwede rin na magsisimula ng panibago para lang, maisikatuparan. Setting goals. Mukhang yan ang energy ng buong collective ngayon. Goal setting, achieving, so ang kunin to. Nine of Pentacles. Alam mo yung iba sa inyo, di ba may goal ka? Mag-diversify nga ng business. Yung iba sa inyo, i-compromise niya yung, halimbawa, para lang makuha yung project na yun. Merong isang big project, let's say construction project. Yung work culture nung magiging katrabaho mo, very toxic. Pero willing kang i-compromise yun, say, for pera. Papasok sa negosasyon si Cancer. O pwede din na pinag-iisipan niyang isang kontrata, isang negosasyon, pero bago niya pirmahan yun, parang ano ba yung ipuput ko on the table, ano yung isasakripisyo ko. Pero most likely si Cancer ay magsasakripisyo para lamang maisakatuparan ang kanyang pangarap. Ano ang kinatatakot mo, Cancer? Kinatatakot ka na let go ang isang bagay na hindi na nakatutulong para sa'yo. Kung part of you na papaisip to cut your losses, may takot, may pangamba na parang hindi pa ako ready mag-cut ng loss. Kasi ayaw pa mag-take ng risk ni Cancer. May takot. Siguro dahil okay pa naman ang mga bagay-bagay. Pwede rin na yung iba sa inyo natatakot na mag-stand up against sa tao na parang minamanipulate ka na. Pero ikaw din mismo ginagaslight mo yung sarili mo na hindi naman, siguro ganun lang siya talaga. Yung ganun. May part of you na nagsasabi na parang wag mo nang ituloy yung deal o kontrata with a certain individual or certain group. Pero alam mo kasi na malaking pera yung dadalhin sa'yo nun. Malaking project siya. Pero siguro sinabi mo na, sige, tuloy lang natin kasi kaya ko naman na mag-set ng boundaries. Pero pagdating mo doon sa sitwasyon, parang hindi ka na stand up against sa tao na yun. Merong energy na parang nagde-derail lang success mo or may energy na hindi healthy para sa'yo. Pero unti-unti siya nagki-creep in sa'yo. Pwede din yun yung dahilan ng ba't hindi ka makatulog. Siya yung dahilan kung bakit burnout ka. Pero ini-endure mo siya kasi merong part of you na hindi sa pushover ka, hindi din sa timid ka, expressive ka, and alam mo kung ano yung gusto mo. Pero alam mo na you'd rather shut up ka na lang kesa magkaroon pa ng komplikasyon kasi hindi pa tapos yung proyekto nyo. Pwedeng ganun. Nako-compromise yung sarili mo. Nako-compromise yung time mo sa sarili, nako-compromise yung mental health mo, pwedeng ganun. Pwede din na nako-compromise yung value mo. All for ewan ko, kasi siguro may malaki yung balik ng project nga, yun, kung trabaho ito, hindi ka nagre-resign sa trabaho kahit toxic na yung culture kasi nga alam mo na well-paying job siya. Ganun. Typical na well-paying job. Ayun, no? May strength pa in reverse, may takot, may pangamba, natatakot na sumuong sa isang bagay na natatakot tumaya si Cancer. Natatakot tumaya pero hindi na siya healthy sa'yo. Natatakot mag-invest ng oras sa isang bagay na pwede din na natatakot ka mag-invest sa isang bagay kasi nga alam mo na burnout lang ang idudulot sa'yo. Kaya nandito ka sa part na to na nag-iisip ka, nagdadalawang isip ka. Parang ano ang presyo ng success. Alam ko magiging successful ako pag ginawa ko to, pero may trade-off siya. May kapalit siya. At hindi ka pa handa doon sa kapalit na yun. Pwede rin na yun nga, nilet go mo na yung kapalit na yun. Nilet go mo na yung, nag-take ka na ng risk, no? Tapos nilet go mo na yung thought na parang, okay na yan. At least hindi ako mabaliw-baliw. Pero ito ka ngayon, parang pag nag-iisip ka, shit, kailangan ko magdoble ng effort para mapalitan or ma-ease yung
ah, resentment mo sa sarili dahil nga may tinanggihan ka or meron kang nilet go na isang proyekto. Merong isang bagay sa buhay mo, long-standing issue, habang nagre-reflect ka, nasa na ba ako sa buhay ko ngayon, anong kailangan kong gawin, saan ako patungo, ano pa ba ang pwede kong gawin. Merong parte sa buhay mo na alam mo na siya ang kailangan mong i-let go, kailangan mong ibawas, kailangan mong tanggalin sa buhay mo, pero hindi mo matanggal-tanggal siguro because doon nanggagaling yung takot na baka masira ang lahat o mawala ang investment, maubos ang pera mo pag nilet go mo yung bagay na yun. At yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka makatulog. Itong tower na to, alam mo na tapos na. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na lang yung relationship natin. Hanggang dito na lang yung kontrata natin. Maaaring ganun. Pwede kasing workshop pero pwede din siya na relationship siya. So siguro yung iba sa inyo, matagal na long-term partnership na, pero parang hindi na siya nag-grow, hindi na, hanggang dun na lang kayo. So ngayon parang napapaisip ka, itutuloy ko pa ba to o I should cut my losses. Parang sunken cost fallacy din. Iniisip mo din na parang sayang yung mga naipundar ko. Pwede din na yun nga, iba sa inyo, umalis na, alam mo na sayang yung naipundar mo, umalis ka na, pero ngayon nagsisisi or nagdadalawang isip ka bakit mo ba ginawa yun or paano mo mare-revert yung ginawa mong desisyon. Kaya ngayon nag-iisip ka ng paraan para mabawi mo yun or pwede din na nagdo-double effort ka, nag-iisip ka ng paraan para um, makompensate ba yung mga nawala sa'yo. Naghahanap ka ng balik sa investment ba? Pwede rin na uubos na yung pasensya mo, sorry sa ingay, ubos na yung pasensya mo, naghihintay ka kung kailan yung balik sa investment mo at hindi pa siya dumarating. Medyo matagal, pero hindi nawawala ng pag-asa si Cancer in a sense na may spark, may fire pa rin within you. At yung fire na yon, willing ka alagaan, passionate ka enough para mag-manifest ng mga bagay na, na na para sa'yo. Moon card. May mga bagay na hindi pa fully clear o hindi pa fully illuminated sa'yo. Maaaring nasa path ka. Meron kang ininvestan, no? Meron kang, um, nagtumaya ka, not necessarily taya as in pera, pero taya sumugal ka sa isang tao, pwedeng ganun. Sumugal ka sa isang sitwasyon, pwedeng relocation to sa isang bansa na hindi ka sure, bahala na si Batman, ganyan. Sumugal ka, tas marami pang hindi klaro sa'yo ngayon. At nagiging justification to para i-compromise mo, i-negotiate mo kung ano yung talagang pinaniniwalaan mo. Kasi kailangan mo. Kailangan mo ng pera, sabihin na natin ganun. Kailangan mo ng trabaho. Kailangan mo tong taong to. At dahil kailangan mo siya, willing ka na i-risk yung uncertainty, willing ka na i-tread yung path na hindi klaro para sa'yo, paaaring i-negotiate din yung worth mo, i-negotiate mo yung value mo, babaan mo yung presyo, ganun, para lang mairaos mo itong proyekto na ito. Pero alam mo na siguro din nagiging komplikado siya kasi nag-invest ka na nga at matapang ka na sumugal, pero merong mga bagay o tao sa paligid mo na hindi nakakatulong sa'yo. Parang mag-isa ka lang lumalaban dito sa battle na ito. At parang papatay mali siya ba? Or you're turning a blind eye on something na kailangan mo nang i-deal. Pwedeng halimbawa, meron kang issue sa marriage life mo, may issue ka sa love situation mo, pero you're turning a blind eye on that issue kasi focus ka dito sa project mo na tinetread mo nga mag-isa at mag-isa ka lang na niraraos ito, wala kang katulong. So, parang tsaka na natin pag-usapan yan kasi meron akong passion project ngayon, no? Kailangan ko iraos to. Nag-iisip ako ng paraan to keep our heads above the water para hindi tayo malunod sa bigat ng mga sitwasyon. Pero hindi mo na-realize, Cancer, nalulunod ka na talaga. At hindi ka na makatulog, maaaring gano'n. Hindi ka na makatulog sa bigat ng mga pinapasan o bigat ng mga iniisip mo ngayon. Ang mukhang hamon sa ni universe ay parang i-conquer mo yung takot mo. Ano yung mga bagay na kinakailangan mag-take ka ng risk? Ano yung mga kinakailangan mong gawin para mag-manifest na itong mga bagay na to. Merong isang yung isa kong deck ang lagi kong sa Two of Wands. Um,
may dungeons, kaharap niya yung isang kuweba. Tapos natatakot siya na pumunta doon sa kuweba na yun. Kasi nga maraming uncertainty. So ano yung mga bagay na since nandiyan ka na rin lang, malakas ang loob mo at willing ka na i-pursue yung passion mo, itodo mo na. Itodo mo na. Ano tong kinakatakot mo? Natatakot ka ba dahil hindi ka sigurado sa maaaring balik nito? Kasama naman siguro yun sa, lalo kung businessman ka, kasama ang pagsugal para magkaroon ng success eventually in the future. Pero ingat ka na at the price of success ay ibabasura mo yung values mo. Ibabasura mo yung kung sino ka. Maraming gumagawa nun at nagiging successful, pero kung yun yung cup of tea mo, kung yun yung balak mo talaga, okay ka sa ganun na i-let go nga yung values mo para sa pera or para sa trabaho, para sa isang big project, why not? Kung yun ang tingin mong tama para sa'yo, why not? Kasi maaaring malalaman, you will never know unless you try. You will never know unless you take that leap. Pero ingat ka lang dito sa dalawang enerhiya na to na simula pa ng reading mo. Pagod, burnout, pwede din kapraningan, at ililet go mo na, aalis ka na doon sa sitwasyon na nakakabigat na sa'yo. Huwag kang nang bumalik. Kung nakaalis ka na sa sitwasyon na mabigat para sa'yo, huwag mo na siyang balikan kasi baka masira lang masira lang yung mental health mo. So, ano ang mensahe mo para kay Cancer? Anong gusto mo universe sabihin para kay Cancer? Maganda tong energy ng Knight of Wands, tsaka Page of Wands. Ano siya, may mensahe, bagong project na parating sa'yo. Pwede din na ikaw yung gagawa ng, ikaw yung mag-invest, o ikaw yung mag-execute, ikaw yung may vision to make things happen. At maganda na hindi nawawala yung fire within you na gawin kung ano yung bagay na magiging successful ka. Very focus ka dun sa goals mo, maganda yun. Yun nga lang, in the middle of yung pag-focus sa yun sa pag-execute, meron kang katatakutan na gawin o meron kang katatakutan na magdadalawang isip ka bago mo i-execute yun. So, kung halimbawa dumating sa'yo yung point na nagdalawang isip ka, hindi mo kinakailangan malaman ng sagot kasi talagang may mga bagay na mysterious. It's better left to be mysterious. Huwag mo i-compromise yung values mo, yung kung sino ka talaga as a person, at kung hindi na siya nakabubuti sa yung mental health, might as well balik na lang, huwag mo nang ituloy. Harvest, sa paanong paraan mo pwedeng um, mag-invest? Maaaring, parang tingin ko sign ito na kung meron kang iniisip na idea, oras na para i-cultivate yun. Kung meron kang gustong matutunan na skill o matutunan na behavior, ugali, mindset, ito ang tamang panahon para i-cultivate na yung seed. Itanim mo na yung seed para come 2025, magyabong siya into something na into something big. Mag-grow siya into something big. Kung merong isang bagay din na yung niggling feeling na kailangan mo ng alisan, kailangan mo ng tanggalin sa buhay mo, might as well tanggalin mo na siya ngayon kasi ito ang tamang panahon para magtanim ng isang bagong bagong ewan ko pananaw, bagay sa buhay mo kasi meant to grow siya sa 2025. Very good investor si Cancer. Yun nga lang, very calculated ang pagsugal ni Cancer, which is a good thing. Basta kapag yung may pagod na, may burnout na, oras na para tigilan siya. Okay? So, iwan ko na yun doon, Cancer, at sana makita ko kayo ulit. Like, share, and subscribe naman po. At salamat sa pagbisita. Ako po si A. See you soon. Bye!